Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Camarines TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Si PBBM. Pangalawa, na si PBBM ay drug addict pa rin hanggang ngayon. At pangatlo, nanawagan siya na itigil yung pirma na yan na talagang ginagamit ang pera para bilhin ang lagda ng taong bayan. At sabi niya, kung hindi talaga ititigil yan, baka maulit yung nangyari sa kanyang ama at sila ay mapapalaya sa pwesto. Well, nawin lang po ako kasi hindi ko inaasahan na yan ang sasabihin ni PBBM, ni PRRD. Sa totoo lang po. No? Ako yung tagapagsalita niya, pero wala pong pagkakataon na nakausap siya bago siya nagsalita. No? At ang totoo po niyan, akala ko magkakaroon kami ng pagkakataon mag-usap bago magkaroon ng prayer vigil kasi bago po yan, merong trainers meeting, no? Leaders meeting doon sa Mengseng Hotel. No? At ang sabi sa akin ni dating Kabsec Ibasco, habaan ko daw ang presentasyon ko kaya ako'y nag-lecture ng 1 hour and a half tungkol sa independent foreign policy dahil ang sabi niya alas 4 pa darating ang presidente. Pero hindi na nga po nakarating ang dating presidente doon sa Mengseng at dumiretso na siya doon sa Plaza San Pedro ng mga around 7:30 ng gabi. No? At hindi na nga po kami nakapag-usap. At sa hanggang ngayon po, hindi pa po kami nakapag-uusap. Pagkamat ako po ay nagpadala ng text kung nais niya sumagot doon sa kasagutan ni PBBM. Ano po ang sagot ni PBBM doon sa nung tinanong siya anong reaksyon niya doon sa sinabi ni PRRD na siya ay nasa listahan ng PIDEA at siya ay drug addict pa rin hanggang ngayon. Well, sabi niya siguro fentanyl yan dahil yan ay isang napakalakas na painkiller. No? At sabi nga niya, yung mga doktor dapat tingnan kung ano epekto kay PRRD. Pero nang pinilit siya kung ano ang katagunan niya, anong kasagutan niya doon sa paratang na siya drug addict pa rin, siya tumawa. No? At I believe, sinabi rin niya, I will not dignify that with the response. Well, unang-una po, no? Lilinawin ko lang po na walang sinabing drug list ng PIDEA ang presidente. Ang sabi niya, pinakitaan siya ng ebidensya at merong pinakitaang listahan na naroon ang pangalan ni Presidente PBBM. So tama po yung sinabi ng PIDEA na hindi nasa watchlist nila si PBBM kasi wala naman pong watchlist na sinabi ang Pangulo. Pangalawa, hindi ko po alam kung talagang intact ang records nila, no? Pero ang sinabi po ni Presidente, nakita niya o sinabihan siya, pinakitaan siya ng ebidensya nung siya ay mayor pa. So medyo matagal na po yan. Kasi ang mayor naman ng Davao bago siya tumakbo ay si Mayor Sara Duterte na. No? Si Mayor Sara Duterte po ay nag-second term mayor nung midterm election at ibig sabihin, mayor na siya nung 2016 elections. Tumakbo siya ng mayor ng 2016 elections. So, ibig sabihin niyan, yung impormasyon na nakalap niya was before 2016 pa. No? Dahil lang 2016 mayor na si Mayor Sara Duterte. No? Now, hindi ko po alam kung anong listahan yon. No? Pero may nakita akong listahan talaga. Dati pa po na pinangalan si PBBM, galing di umano sa PIDEA na gumagamit ng droga, may kasama siyang pangalan ng artista doon. Pero hindi ko po pinansin yan kasi parang matagal na po yung listahan niyan, 2012 pa. Ang sa akin naman, well, sabihin na natin totoo yan, matagal ng panahon yan, lahat naman ng tao pa pwede magbago. Siguro naman kung totoo yan, dahil naging presidente na nga si PBBM, siguro yung panahon na kandidato siya ay hindi na totoo yan. So, hindi ko binigyan ng pansin yung nakita kong yan. Pero I'm sure lulutang na naman yan certification na yan dahil nga ayaw magkomento ni Presidente tungkol dyan. At alam naman natin na ang presidential instance, Speaker, kung todo depensa kay PBBM, kasama na yung mga kasama ni Speaker sa Kamara de Representante. Ang tanong, ano bang naging dahilan at talaga naman pong, kumbaga, nagdeklara na ng gera ang Duterte laban sa mga Marcoses, no? Well, uulitin ko po, hindi ko pa po nakakausap si PRRD kasi late na po natapos yung prayer vigil at ang tagal ko rin bago nakita yung sasakyan ko papunta sa hotel ko, so wala nang pagkakataon. Sa tingin ko po, dalawang bagay yan. Una-una, yung nagsalita nga po si Justice Secretary matapos na sabihin ni Presidente Marcos na hindi siya makipagtulungan sa ICC, na makipagtutulungan muli ang PIDEA. But anyway, ang pangalawang dahilan po ay itong bribery initiative na talagang ayaw ni Presidente dahil ang sabi niya, ito ay pamimili ng boto, iniinsulto ang taong bayan at dahilan para baka maulit yung nangyari sa
kay Presidente PBBM, yung nangyari sa kanyang ama na napaalis sa pwesto. No? Yan naman po ay understandable dahil lahat ng tao galit na dyan sa pirmang yan. Ang mga kongresista na lang at speaker ang hindi nagagalit dyan. No? Dahil alam natin na bukod sa ginamit ang pera para makakalap ng mga pirma, ay lilinlang pa ang mga pumipirma na di umano para yan sa ayuda. No? Na hindi talaga tamang pamamaraan. Dahil kung talaga yung kumbinsido sila na kinakailangan baguhin ng saligang batas dahil may mga mabuting dahilan para rito, dapat diskusyon ng issues ang ginagawa at hindi pagbili ng boto at hindi panlilid lang. So sa akin, yan po yung dalawang bagay. No? Kasi sino ba naman ang matutuwa na makikipag-cooperate sa ICC at syempre, pinaka-importanting cooperation sa ICC dahil tapos na nga ang investigasyon sang ayon kay Senator Trillanes na isang complainant, ang susunod na kooperasyon ay yung pag-serve ng warrant of arrest. So nagkaroon talaga ng bampa sa kalayaan ni dating Presidente Duterte at ng kanyang anak na si VP Sara na dinawit na rin ng mga pulahan dyan sa demanda nila sa ICC. So siyempre, kaya nagsalita ng ganyan ang dating Presidente Duterte dahil bagamat nagsalita muli si PBBM na hindi siya makikipagtulungan sa ICC, parang baliwala na yun kasi nagsalita na siya ng ganyan pero binaliwala ni Secretary of Justice Remulla dahil nga doon sa resolusyon na ipinasa ng mga kaalyado ni Mr. Speaker sa mababang kapulungan. So kung ipakukulong nila ang Presidente Duterte, wala na siyang pakialam. Sasabihin niya ang mga sa tingin niya ay katotohanan. Dahil wala naman po akong kaduda-duda na bagamat nagdi-deny ang PIDEA, sabi ko nga tama sila mag-deny kasi wala namang binanggit na drug list ang Presidente Duterte, hindi naman po pwede siguro i-deny ng PIDEA na nagbigay sila ng ganyang impormasyon kay Presidente Duterte nung siya'y mayor pa, meaning before 2016 pa. Okay, now pagdating naman dun sa pirma, yung private initiative o yung bribery initiative, well, alam nyo na yan. Alam nyo na lahat ng tao ay nabubusit na dyan. At dahil dyan sa bribery initiative ni Mr. Speaker, dati ang kalaban lang nila si Vice President, ngayon ang kalaban nila ang buong Senado at siyempre ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron ako mga unconfirmed reports na nakikiusap na ngayon si PBBM na huwag ituluyan. Mabuti sana kung pakikinggan siya. Pero gaya ng sinabi ko na dati dito sa aking spokes hour, hindi ko maintindihan bakit hindi pinakikinggan ni Mr. Speaker ang mga instructions ng Presidente. At ngayon nagsalita ang ating dating Presidente Duterte na posibleng drug addict pa rin daw ang ating Pangulo, that would explain why. Siguro nga, dahil habang hindi bangag, magsasalita na itigil. Tapos maging bangag, i-ignore na naman. Baka akalain ni Mr. Speaker, anyway, maging bangag naman yan, wag na natin pansinin yan. Gawin natin ang gusto natin, miski siya nasa lucid interval. Ako naman po ay, sinasabi ko lang, kung totoo ang mga paratang ni Presidente Duterte, pero hindi pa po tayo siguradong totoo yan. Bakit? Well, ako naman po, I went on national radio at sinabi ko na bagamat mayroong impormasyon na binigay ang PIDEA kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at hindi ko dinududa yan, wala akong duda na talagang nakuha niya impormasyon na yan, hanggang hindi nakita ni Presidente na sumisinghot ng pulburon si Presidente Duterte, Presidente Marcos, hindi natin masisigurado na talagang gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Presidente. At ako nga, sinabi ko na po nung minsan, ayaw ko na sinasabi ng aking Presidente na kinampanya para maging Presidente. At si Presidente Digong naman ay talagang hindi siya inendorso bilang Presidente. Pero ako, makita ko sa kanyang entablado, ayaw ko talagang isipin na drug addict ang Presidente. Dahilan, para nga sa tingin ko, para mapasinungalingan na yan, mag-drug test na siya once and for all. At kung posible nga, yung drug test sa buhok, dahil yung drug test daw sa dugo, 4 na araw lang, nawawala na yung traces ng cocaine. So para wala ng duda, dun sa drug test sa buhok na lang. Ano naman ang tingin ko sa kasagutan ni PBBM? Nako, silence is a form of admission. Ano ba namang sabihin niya na wala pong katotohanan yan? Sa katunayan, nag-drug test ako nung kandidato ko. Tapos, hindi po niya sinabi yan Tumawa siya at ang sinabi niya, I will not dignify that. Ang problema kasi, hindi lang naman si Presidente Duterte nagsabi niyan. Yung napakalapit niyang kaalyado dati na si Maharlika, na 2016 pa lang, kilala ko ng loyalist, Marcos loyalist, paulit-ulit na sinasabi yan. At syempre, hindi naman dahil malapit siya noon ay paniniwalaan. Pero isipin ninyo, bakit yung dating napakalapit sa kanya, kung todo sira na lang sa kanya as a First Lady, kung wala namang kahit pa paano katotohanan yan. So sa tingin ko, the Filipinos, dahil meron nga tayong bagong karapatan sa 1987 Constitution, karapatan sa mga impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, we deserve a straightforward denial. Kasi kung totoong gumagamit ng droga ang ating Presidente, nakakaapekto yan sa mga desisyon niya na in turn nakakaapekto sa ating mga pang-araw-araw na buhay. So dahil as a matter of constitutional right, tayo pong mga Pilipino ay entitled to right to information on matters involving our interest. Sana po, pasinungalingan na yan ni PBBM. Pero ako lang naman po ito. Ulitin ko po, bagamat dating boss kong nagsabing drug addict ang PBBM,
hindi pa rin po ako naniniwala dahil wala pa po ang nakikitang matibay na ebidensya. Bagamat, mas makakatulong kung talagang ididinayan ni PBBM at papayag siyang magkaroon ng drug test. Kasi kung wala naman tinatago, wala dapat ikatakot ang resulta ng drug test. Agree or disagree ba kayo? Pasensya na kayo, hanggang sa huli ako yung umaasa na hindi mabibiyak ang unit team. Bagamat ako na lang atang maasa na hindi mabibiyak dahil biyak na nga matapos kagabi. Pero wala naman pong sinasabi pa si Inday Sara. Hindi naman po siya fina-fire ni Presidente BBM. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.